Ang Agoncillo ay isang fourth-class municipality sa lalawigan ng Batangas na binubuo ng 21 barangay at mayroong higit 47,000 populasyon. Mayroon itong higit 150 milyong national tax allotment. Bagamat may mga pangamba dulot ng Bulkang Taal at iba pang mga sakuna, payapa, maayos at patuloy na umuunlad ang magandang Agoncillo. Ngunit sa Agoncillo, Batangas, ramdam pa rin ang takot ng ilang residenteng nakaligtas sa pananalasa ng Bagyong Christine. Na lubog nga sa lampas taong baha yung 6 na barangay dito sa Agoncillo, Batangas. 5 ang naitalang patay sa lugar. Have been reported in Agoncillo town, that's in Batangas. Christine sa Agoncillo, Batangas. Nagpapasaklolo na ang munisipyo dahil sa paubos nilang pondo para sa mga evacuee. Mas matindi pa raw sa pagsabog ng Bulkang Taal yung naranasang sakuna ngayon ng mga taga Agoncillo dito sa Batangas. sa pagtatapos ng pagbuhos ng malakas na ulang dulot ng Bagyong Christine, siya namang pagsisimula ng bagong hamong kakaharapin ng lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan. Nakakalungkot ngunit naitala ang 11 patay samantalang patuloy pa ring hinahanap ang mga nawawala. Higit sa 7,000 naming mga kababayan ang nilisan ang kanilang mga tahanan upang mag-evacuate at maging ligtas. Hindi rin pinaligtas ng hagupit ng Bagyong Christine ang ating mga pagawain at mga infrastruktura. Umabot sa 84% ng mga ito ang nasira ng Bagyong Christine. Sa ating roads and slope protection, umabot ang pinsala ng 1.2 billion pesos. 250 million naman sa ating mga school building. Hindi bababa sa 34 million pesos ang naging pinsala sa lahat ng barangay multipurpose building at evacuation centers. 20 milyong piso naman para sa mga tulay. Maging ang ilan sa mga tanggapan ng ating lokal na pamahalaan ay di rin nakaligtas sa hagupit ng Bagyong Christine at nagtala ito ng 1 milyon na halaga ng pinsala. Kaya naman, pumalo ang kabuuang pinsala ng halos 1.6 billion pesos. Umabot sa 25.6 million ang pinsala sa ating mga high-value crops, samantala 490 million sa ating mga palaisdaan. Sa livestock, 1.1 million. Sa ating mga mais at kamote, 4.9 million na siyang nagpapalo sa ating sektor ng agrikultura ng kabuuang pinsalang 521.6 million o kalahating bilyon. Kasabay ng mga dagok na ito, hinaharap din ng aming bayan ang kawalan ng supply ng kuryente, supply ng malinis at maiinom na tubig at naging problema din ang pagkasira ng telekomunikasyon. Kaya naman, kasama ang lahat ng mamamayan ng bayan ng Agoncillo, kami ay kumakatok sa inyong mga ginintoang puso, lalo tigit sa ating minamahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Natulungan kaming makabangon. Nangangailangan po ang aming bayan ng mga water filtration system, water assets, disaster mitigating projects, relief storage warehouses, housing projects, generator sets sa lahat ng barangay, solar lights and panels, at allocation of funds for rehabilitation. Mahal na Presidente, idinudulog po namin sa inyo ang mga pangangailangan ng aming bayan. Tulungan niyo po kaming makatulong sa aming mga nasasakupan. Iahon niyo po kami sa pagkakalugmok namin sa putik ng sakuna. Ipadama mo po sa amin ang pag-asa na dala ng isang bagong Pilipinas. Samahan niyo po kami sa aming panibagong pagbangon tungo sa mas ligtas, mas handa at mas magandang Agoncillo. Maraming salamat po.